Kaidol, so magbigay tayo ng kunting reaction po dito mga kaidol sa press con po ni President Bongbong Marcos. At siya po yung sumasagot doon sa mga tanong sa ating mga reporters sa iba-ibang station mga kaidol. So kung pakinggan po niyo yung sagot ni PBBM mga kaidol, abay, nako. Hindi natin alam mga ka-idol kung magbigay siya ng konkretong solusyon sa problema. Lalo na po sa parating na po na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-idol. Ngayon nga mga ka-idol na hindi nga niya alam. Nako. So, panoorin po ninyo mga ka-idol. Sa himay-himayin po natin yung mga sagot niya sa mga tanong sa mga reporter, sa mga bawat media station mga ka-idol. Yung mga tao sa politika, and yet next week magsisimula na po yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte. I'm not sure I see the train of thought there. Sawa ang tao ng politika pero may impeachment. Yes, sir, because it's a political proceeding. So do you see this as a start of another political chaos? I don't think so. But, you know, the legislators, the senators and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. It's nasa kanila yan mostly sa Senado, pero siyempre nandiyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. You remind, I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along, and I think that's what will happen here too. So we'll see what happens. Sir, I understand malinaw naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang itong mangyari so as hindi na lang magulo? How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Next to us, Mr. Ivan Mayrina, Channel 7. Mr. President, hi. Again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Senator Bongo said... No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, you know... So, ano yung sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Yun na nga mga ka-idol, Parang lumalabas na hindi niya alam ang kanyang gagawin mga ka-idol. So, regarding naman po sa reconciliation mga ka-idol, na sinasabi, na ayon pa di umano mga ka-idol na open naman ang kanyang table para sa pakipag-usap. Pero tingnan po ninyo yung pakinggan po ninyo mga ka-idol ang kanyang mga sagot. Sabihin pa mga ka-idol na ang kanyang mga alay daw diyan sa Kongreso
ay hindi naman nag-file ng impeachment kay BP Sara. Ay, ano bang palabasin po? Palabasin po natin, Mr. President. Na si mga allied ni BP Sara ang nag-file ng impeachment complaint laban po sa kanya. Ay sinasabi mong hindi naman ang mga allies mo ang nag-file. Ay hindi mo ba kakalyado yung anak mo nga si Sandro Marcos? Si Congressman Sandro Marcos yun ang isa sa nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ay nako mga ka-idol. Nako. Ano bang nangyari to, Mr. President? So ako mga ka-idol, naghintay talaga ako kung anong ibigay niya ng konkretong solusyon sa problema na hinaharap ng ating bayan ngayon, lalo na po nung sinasabi reconciliation na ang ayon sa ating mga senador, humihingi po ng pabor o kondisyon na bago makipag-usap, gawin muna yung pagpauwi kay former President Rodrigo Duterte mula po sa dahi kay Netherlands. Pero sa kanya ayaw niya ng mga kondisyon. Kung gusto ka makipag-reconcile, upo ka dito sa harap ko, pag-usapan natin, gawin ko ang dapat kong gawin kung magagawa ko. Eh, hindi ganyan ang hinihintay ng taong bayan, Mr. President. Hindi yun ang hinihintay. Ang hinihintay mo sa taong bayan, magbigay ka ng konkretong solusyon sa problema. Kasi ang pinakalaking problema natin dito sa ating bansa, itong pamulitika. Sino ba nag-umpisa dito sa gulo, mga ka-idol? Being a president. You are the president, Mr. Marcos. Eh bakit wala ka bang kapangyarihan diyan sabihan na wag niyo itong gagawin dahil delikado yung sitwasyon ko dito. Mayayari ako dito sa taong bayan. Bakit ihinayaan mo, Mr. President, na ganito ang mangyari? Pagdating sa ganitong sitwasyon, sabihin mong hindi mo alam? Nako! Mr. President, alamin mo! Alamin mo ang mga pangyayari. So, dito lang po na tayo mga ka-idol. Kunting reaction at komentaryo lang po sa ginagawang press con po ni President Bongbong Marcos. So sana po sa sunod mag-press con ka, Mr. President, bigyan mo ng konkretong sagot ang mga tanong sa ating mga media para po na matuwa naman ang taong bayan at hindi na bumaba yung ratings mo. Thank you for watching.